This is day 5 on how to grow your small account in binary options trading. Recap lang, nag-start ako ng 100, one trade per day. Once na doble ko yung capital ko, which is 200, pwede na ako mag-trade ng madaming beses, pero isang talo lang. Kapag natalo ko, stop na ako mag-trade. Ang balance ko ngayon is 297. Okay, so sa mga nag-a-ask, kailan daw pwede mag-increase ng investment amount? Ako kasi once na nag 3 times na yung capital ko, which is 300, pwede na ako mag-increase ng amount of investment. Sabi ko nga, you can set your own rules as long as magiging profitable pa rin kayo and always protect your capital kasi hanggat safe yung capital nyo, hindi kayo talo. Huwag nyo iisipin na talo kayo lagi. Let's say, nag-profit na kayo ng ilang days, na-double nyo na or na-triple nyo na yung capital nyo, tapos isang araw lang natalo bigla. Capital na lang yung natira. Diyan nag-i-start ang revenge trading. Umiiral na yung greediness nyo kasi gusto nyo profit lagi. Kasi gusto nyo mabawi yung panalo nyo. Most of the time, iniisip nyo natalo na kayo kapag nawala yung profit nyo. Hindi yun talo kasi yung capital is andyan pa rin. Break even lang. Okay, so 297 na ako. Isang trade na lang is 3 times na yung capital ko. It means mag-i-increase na ako ng investment amount. As always, lines lang ang gamit ko sa pagtitrade kasi ayaw ko ng magulong chart. Masakit sa ulo yon. Okay, so once na-touch ng price yung lines ko, it's my signal to enter the market. Na-touch ang upper line, nag-sell ako, and then in just 5 seconds, I made the profit. Okay, so stop na ako mag-trade, next day na ulit. Sasabihin ko sa inyo kung bakit nag-stop na ako agad. Kasi 'di ba, sabi ko kanina, if mag times 3 na yung capital ko, magi-increase na ako ng investment amount. So, na-reach ko na siya 340. Most of the time kapag ganyan first time mo na magi-increase ka ng investment amount, mixed emotions na yung nafe-feel mo eh. Andiyan na yung excitement, masyado ka nang masaya kasi times 3 na yung capital mo. Medyo nagyayabang ka na yan sa sarili mo eh. Feeling mo ang galing-galing mo na yan. So, papasok na yung sugal attitude or greediness na 3 times na yung capital ko, magi-increase ako ng amount para maging $1,000 agad. Or yung kaba na baka matalo ka. Yung feeling na withdrawing ko na kaya. Tapos, magbabago isip mo, sasabihin mo, hindi last na, tataya pa ako isa, promise isa lang. So, undecided ka, withdrawin mo ba or isa pa? I know yung iba sa inyo na-experience na ito na once nag-increase ng investment, natatalo, 'di ba? Kasi nga, mixed emotions na yung nafe-feel mo and nakaka-apekto yun sa trading decisions mo. Kapag ako na-excite ako, natatalo ako sa trading. So, every time I feel excited, hindi ako nagte-trade. Kaya, it's best na mag-stop ka muna bago ka mag-increase ng investment. Relax, then pakalmahin mo muna yung isip mo. Withdrawin mo na ba or palalakihin mo yung capital? Balikan mo ngayon yung trading plan mo. Basahin mo ulit. Ano ba nakalagay doon na dapat mong sundin? Ano ba yung trading amount goal mo? $1,000 per week ba? Or $300 per week? Kaya mas okay talaga if magsaset kayo ng rules nyo for your trading discipline and meron kayong trading plan para ma-reach nyo yung trading goal nyo. Kasi kung wala, para saan ba? Bakit kayo nagtitrade? Anong goal nyo? Bakit gusto nyo mag-aral ng trading? Ang trading need ng goal, plan, discipline, and of course, strategy. Kung wala kayong strategy, manghuhula lang kayo, wag na muna kayo mag-trade kasi sayang yung pera nyo. Paulit-ulit ko yung sinasabi sa mga videos ko pero kasi yun talaga ang totoo. Actually, marami pa rin hindi nakakaunawa. Akala nila madali lang ang trading. Madaling i-navigate ang mga platforms, buy and sell lang yan. Pero ang trading decisions to execute the market, yun ang mahirap, lalo na in trading quick time frames. Dapat mabilis ang trading decisions mo. Dapat confident ka sa entry mo. Kaya dapat meron kang alam na strategy in trading. Meron ngang nag-message sa akin, sabi niya, beginner po ako, like ko po sana mag-trading while learning. So sabi ko sa kanya, learn first, then trade. Guys, bago kayo mag-trade, aralin nyo muna. Start with education before diving into trading. Kasi ang trading, it involves money. Hindi naman yan laro-laro, try-try lang ganyan. Masasayang lang yung pera nyo. Meron pang isang nag-message sa akin, sabi niya, gusto ko pong matutong mag-trade pero wala akong pera pambayad ng course. Ang meron lang ako, pera pang trade. So, suggest ko sa kanya is, if yung hawak niyang pera is limited lang, huwag siyang mag-trade kasi sabi ko, mas lalong masasayang if magte-trade siya ng walang alam.
Kaya I highly suggest na mag-invest muna kayo sa education before kayo mag-trade ng live. Huwag niyong panghinayangan kasi sa totoo lang, mas nanghihinayang ako sa mga nagtitrade ng walang alam. Mas sayang lang yung pera nyo. Invest first in trading education kasi once na matuto kayo, it's rewarding. Ito nga 1 to 2 minutes lang ang trade ko everyday minsan less than 1 minute pa. Pagising ko sa morning, isang trade lang, okay na yon. In trading quick time frames kasi, hindi ko need mag-analyze ng market. I just need the right key levels to enter the market. So, next trade ko is mag-i-increase na ako ng amount of investment. Huwag kayong magmamadali sa pagkuha ng malaking profit. Hinay-hinay lang sa pagtitrade, okay? See you on day 6.